Yan mga kainags, bala kong tumingin-tingin ngayon ng mga gamit na gagamitin natin sa summer. So gusto kong pumunta ng Cabela's ngayon at ng Canadian Tire, kasi gusto kong paghandaan yung darating na summer. Maikli lang kasi yung summer dito eh. Umpisa siya ng May, June, July, August, September, medyo malamig-lamig na yan. So let's say sabihin natin 4 na buwan or 5 buwan. So yung mga buwan na yon, gusto kong i-enjoy talaga. Kasi pag katapos ng mga buwan na yon, maghihintay na naman tayo ng 7 buwan para maging maganda uli yung klima rito sa Canada. So puro lamig. So ngayon, gusto kong paghandaan at gusto kong tumingin-tingin ng mga bibilin at gagamitin natin sa summer. Unang-una, gusto kong bumili ng fishing rod para sa pangangawil natin. Tsaka bala ko rin bumili ng kayak para yung habang namamangka tayo, nangangawil tayo. Parang yung ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Para exciting, talagang sulitin natin. Gusto ko talaga. Tsaka bala ko rin bumili sana ng barel, kasi gusto ko mag-hunting din dito ng mga usa or moose kung papalarin tayo. At para may pakita ko rin sa inyo kung anong klase ng ganda ng Canada pag nag-summer siya. So umpisahan muna natin sa pagka-canvas at sa pagtingin-tingin ng mga bibili natin. At pag-iipunan natin yun syempre para mabili natin. O tara mga kainag, samahan nyo ako. Yan, dito tayo makakabili ng mga magagandang klase para sa mga sports. Yan mga kainags, oh. Yan yung mga presyo ng baril dito. Balak din natin bumili niyan. Balak lang, balak. Yan mga kainags, shotgun, pang hunting. Balak ko rin bumili niyan eh. Pero depende sa budget, titingnan muna natin. Yan mga kainags, mga pana. Hindi ko alam kung tunay ito eh. Pero ang ganda tingnan eh, no? Ayan mga kainags, katatapos lang natin tumingin sa Cabela's, tingin naman tayo sa Canadian Tire. Yan mga kainags, mga fishing rod. Mamimili tayo kung ano bibili natin. Canvas lang. Yun, ito yung hinanap natin mga kainags, na balak natin bilhin sa summer. Ano ba ito? Ayan o, itong kulay, ano ba to? Brown, ano ba itong kulay nito? Navy. Yan mga kainags, yan ang gusto kong bilhin para magkakayak tayo habang nagfi-fishing. Yan mga kainags, alam na natin yung mga bibili natin sa pagdating ng summer. At least maganda na yung tumitingin-tingin ka ngayon para pag nag-summer na, alam na natin yung mga pwede natin bilhin. Pero pag-iipunan muna natin para mabili natin yung mga yon. Ayan mga kainags, nakita naman natin kung saan tayo bibili ng mga gamit natin sa darating na summer. So ngayon, bala kong pumunta doon sa kumpare ko. Magpapamasahe ako sa kanya kasi nag-aaral nag-aaral ng physical therapy. So isa tayo sa mga sinuwerte na maimbitahan para pumunta sa bahay niya at ma-exercise niya yung kanyang pagmamasahe. Punta tayo ngayon, kumpare, matagal ko nang kakilala yun eh. So libre, hanggat libre, syempre, samantalahin natin. Tara.
Mapagmasahe lang ako para relax yung katawan natin. Tama-tama. Daan na natin. Ayan, oh. Yan. Ito yung pare ko eh. Hintayin natin. Tagal naman akong pare ko. Pare! Saan? Maniningil ako ng utang, pre. Oh! Ay, ano, magpapamasahe pala. Maniningil ako ng utang, pre. Saan ako dadaan? YouTuber? Saan ako dadaan? Sige, magpapalit muna ako ng sapatos, ha. Kumpare ko no? Kung makatawag eh. Kala mo maraming mga mamahaling singsing dito sa mga daliri, no? Ganun yun. Dali lang, pre. Palit lang ako ng sapatos. Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon, mga kainags. Pagkatapos tayong masahe ng kumpare ko, gumaang yung pakiramdam ko. Tsaka hindi lang yung mga kainags, ha. Hindi lang tayo libre sa masahe. Nalibre rin tayo sa lunch. Sa pananghalian natin, libre din. Nakalain mo nga naman. Libre ka na sa pamasahe. Nakalibre ka pa sa pagkain. Swerte, no? Sana sa susunod ulit, ganun, no? Ayun, mga kainags, matagal ko nakakilala yun. Siguro since 1997 pa, kasama ko na sa trabaho yun. Hanggang dito, sa Canada. Talagang hindi ako nilulubayan. Kung saan ako nandun din siya. Sunod na sunod sa akin. Pambihira. Talaga palang may ganun, no? May tadhana talagang ganun, ano? Yung bang hindi nyo pinaplano, pero talagang pinapagtadhana kayo na pagsamahin. Hanggang, bira mo, siguro 20 years mahigit na, magkasama pa rin kami. Mula sa Pilipinas hanggang dito. Talagang, hindi mo talaga masabi ang kapalaran, no? Talagang tinadhana talaga. Mabait yung kumpare ko na yun. Mabait yun. Ngayon, nag-aaral siya ng physical therapy. Siyempre, para dagdag kita. Ilang taon ko na ba siyang kasama? 24 years. Kasama ko na siya sa trabaho. Katrabaho ko siya sa Pilipinas. Pagdating dito, magkasama pa rin kami sa trabaho. Isang company pa rin. Inaanak ko yung panganay ng anak, si Barbie. Yun, mababait yun. Yung family na yun. Aray ko. Parang sumakit yung balikat ko, ah. Mukhang napasama yata yung masahe. Hindi. Joke lang. Masarap nga. Magaan sa pakiramdam eh. Last 2013, nagdala ako ng buto ng saluyot mula dyan sa Pilipinas papunta dito sa Canada. So tinanim ko siya last summer. Tumubo naman yung saluyot. Kaya lang mga kainags, ibang-ibang klase yung saluyot na tumubo rito kumpara sa itsura ng saluyot dyan sa atin sa Pilipinas. At saka dito, take note ang tagal tumubo. Siguro hindi sila match ng lupa rito sa Canada. Ibang-iba, ipapakita ko sa inyo yung video clip na nagawa ko last summer. Tungkol dun sa saluyot na tumubo rito. Malayong ibang itsura niya, mga kainags eh. Tid yung aking saluyot. Ibang klase yung variety niya pagka sumibol dito sa Canada. Parang hindi nga saluyot eh. Ayan, kung mapapansin nyo, malayo sa saluyot dyan sa atin sa Pilipinas. Mga kainags, pag nag-fishing tayo, sana swertihin tayo. Kasi ilang taon na ako nag-fishing dito eh. Wala akong mahuli-huli. Hindi ko alam kung bakit. Pero samantalang yung iba, kahit na ilang hagis, may huli na agad. Sabi nila, ano lang daw yun eh, technique. Sana this year, makadali naman tayo ng isda. Sana swertihin tayo para enjoy naman. May pakita ko naman sa inyo kung paano tayo makahuli ng isda rito. At saka kung anong klaseng mga isda meron dito. Usually mga isdang nahuhuli rito, very common yung trout, salmon, bihira. Pero try natin kung makakahuli tayo ng salmon. At saka yung mga pike na isda, malalaki yun. Malalaking isda, mga white meat kung tawagin. Usually mga kainags, karamihan dito pag nakahuli ng isda, pinapakawalan din nila. Parang
ini-enjoy lang nila, hindi nila kinukuha yung isda. Huli, masaya na sila, papakawalan din nila. Ganun talaga. Pero pag sa atin yun, pag nahuli natin, sigurado yun, ulam na. Bala kong ibenta yung M4 na airsoft gun ko, mga kainags. Kasi bala kong bumili ng GoPro na camera para magamit naman natin sa pagbablog natin. Kasi pag itong cellphone, nahihirapan na rin ako minsan eh. Tsaka yung GoPro, pwede natin dalhin yan sa mga fishing. Kahit mabasa, okay lang kasi waterproof yan. Hindi katulad ng cellphone na to, pag nabasa to, nalaglag sa tubig, patay. Tapos, naglalaro kasi ako dati, mga kainags, ng airsoft nung wala pa yung family ko rito, nung mag-isa pa lang ako. Kaya napag-isip-isip ko naman na ibenta na lang yung airsoft gun ko kasi hindi ko na rin naman nagagamit eh. Baka masayang lang, masira. At least magamit ng iba. Magandang klase naman yung airsoft guns ko na yung mga kainags kasi ginastusan ko talaga yun. At mabibenta natin ng magandang presyo yun para makabili tayo ng GoPro, mga kainags. Sana may bumili. Meron naman bibili ng sigurado. Kailangan na rin talaga natin ng GoPro para hindi tayo kinakabakabahan habang nagbo-vlog. Kahit bumagsak-bagsak siya, hopefully, huwag naman sana. Mga kainags, ito nga pala yung M4 carbine airsoft gun na gusto kong ibenta. So kompleto yan, mga kainags, kung mapapansin nyo. Bali 5 magazine yan. Meron na ring extrang bolt. Yan, kung sakaling masira man yung bolt dito sa barrel, merong extrang 2. Meron ding extrang charger. Ayan, oh. Yan. Kompleto yan, mga kainags. Kailangan na natin i-dispose kasi baka masira lang, naka-stock lang dito, wala namang gumagamit, hindi ko na rin nagagamit. So para magamit ng iba at makapag-upgrade na rin tayo ng ating camera sa pagbablog natin. Yan, mga kainags, ano nga pala to? Digas nga pala tong M4 na to. O siyempre natatanggal din yung magazine nito. Yan, kita nyo mga kainags, magandang klase to. Sana may bumili para makabili na rin tayo ng GoPro natin. Pagka may bumili nung airsoft gun natin at nakabili na tayo ng GoPro, mga kainags, siyempre pag-aaralan ko pa yung GoPro. Hindi ko pa alam kung paano gamitin yun eh. Pero madali lang yun. Pagka meron na tayong GoPro, importante magkaroon tayo ng GoPro. Madali na lang gawin natin ano yung pag-aaralan, isa-isahin. Marami namang tutorial kung paano eh. Tsaka marami naman tayong mga pagtanungan eh. Tsaka magiging portable na tayo sa pag-vlog. Para mas maganda, komportable, hindi na yung gagamit-gamit ka ng cellphone, bukas, on-off, baka may malaglag mo pa sa kakabukot sa bulsa mo. Bango ah! Ginutom ako ah! Masarap yung luto ng asawa ko ah. Mamaya, tirahin natin yung ulam. Kain tayo. Maganda yung panahon ngayon, mga kainags eh, oh. Maganda yung araw ngayon. Kaya lang sobrang lamig. Negative ano ba ngayon? Negative 28. Tapos mamayang gabi, negative 38. My goodness. Check natin yung yung bed frame dun sa labas. Tingnan natin. Ayan, mga kainag, so hindi pa muna natin mapipinturahan yung bed frame kasi masyadong malamig ngayon. Baka hindi natin makuha yung quality ng pinturang gusto natin. Baka matuyo agad. Kaya gagawin muna natin ngayon trim lang muna natin yung mga sobra-sobra. Pagka okay na yung climate, saka natin pinturahan.